Hello, magandang araw po. Ipapakita ko sa inyo kung paano mag-set ng appointment para sa passport renewal gamit ang cellphone. Pumunta lang sa passport.gov.ph. Mas mabuti kung babasahin ang kanilang mga advisories. Okay? Click natin itong schedule an appointment. Basahin at intindihin ang reminder at terms and conditions nila. Kung kayo ay sumasang-ayon, click nyo to. Tapos, pumili kayo kung individual or group appointment. Kung mag-isa, individual. Kung may kasama ka, pwedeng group. Ang pinili ko ay group kasi dalawa kami. Okay, next. Then, pipili ka na ng site kung saan mo gusto magpa-appointment. So, i-click nyo lang ang mga drop-down menus dito. Ayan. Makikita nyo rin ang address ng site. Tapos, basahin lang yung notice. Kung okay sa inyo, click nyo to, then next. Okay, pipili na kayo ng schedule. Pag green, available. Pag red, wala ng slot or fully booked na yung araw na yon. I-click natin ito para makapili ng ibang buwan. Halimbawa, October 5. Lalabas din yung oras na available. Pipiliin ko ay 11 to 12. Okay, I'm not a robot. Then next. Tapos, mag-fill up na ng personal information. Basahin mabuti yung warning. Kung okay sa inyo, i-click ito. Pwedeng walang phone number, pero mobile or cell number ay required. Lahat na may red asterisk ay required fill-upan. Ang email address dapat Gmail or Yahoo Mail lang. I-confirm ang email address, then i-enter ang last name, given name at middle name. Tapos birthday, gender, civil status, kung legitimate or illegitimate child, saang bansa ka pinanganak, saang probinsya, at anong city or municipality. Next. So, family information naman. Una ay sa tatay, last name, given name, at middle name. Then, country citizenship. Next ay sa nanay naman. Pero ang ilalagay dito ay yung pangalan niya nung dalaga pa siya. Maiden last name, given name, at maiden middle name. Then, country citizenship. Next. Application information. Anong type ng application ito? So, for renewal. Tapos, ilagay yung lumang passport number. Kung may letters, kasama din yon. Then, kailan ito in-issue at saan ito in-issue. I-check nyo na lang sa lumang passport nyo. Ano ang basehan ng pagka-Pilipino nyo? So, ako by birth kasi natural-born citizen ako. May passport ka ba sa abroad? Ako wala. Then, sino ang contact person mo in case of emergency at ano ang kanyang contact number? Next, i-type yung complete current address nyo. Saang city, province, state or country, then ano ba ang trabaho mo? Pero optional ang office number at office address. Pwedeng hindi fill-upan. Okay, so kung individual appointment ka, ang susunod ay didiretso ka na sa information review ng lahat ng finilapan mo. Pero pag group, mag-fill up pa ng application form para sa kasama, kung ilan man ang kasama mo. Katulad kanina, yung personal information naman niya, family information, application information, at contact information ng kasama mo. Then, i-click itong Finish Application. Okay, proceed. Tapos, sa group, kailangan din ng group contact information, kung sino man ang contact person sa inyo. Next naman ay information review. So, double check lahat ng finilapan kanina. Siguraduhin na wala ng mali, lalo na ang spelling, numbers, dates. So, pag group, medyo mahaba yung chine-check. Tapos, sa bandang baba, andun yung selected appointment schedule. Click I'm not a robot. Then, basahin mabuti ito at i-click itong maliit na box. Then, confirm. Sunod ay magbabayad na. Pipili ng processing type at payment method. Pero napansin ko na mas mahal pala pag sa mga temporary off-site passport services or TOPS, TOPS nagpa-appointment. 1,200 pesos versus sa pagkakaalam ko na 950 pesos lang bawat isa. So, pwede pa kayang palitan? Mamaya ipapakita ko sa inyo. Dito muna tayo pag over-the-counter ang payment method. Ito yung summary. 950 ang passport fee, pero may PRF fee pa siya na 250 pesos. PRF ay Passport Revolving Fund kasi parang special pag sa mga off-site magre-renew. Times 2 sa akin kasi dalawa kami, bukod pa yung convenience fee. Click natin yung Pay Now.
So basahin mabuti ang reminder nila kasi importante ito. Bibigyan kayo ng reference number at kailangan mabayaran ito within 24 hours. Otherwise, posibleng mawalan kayo ng slot kasi makakancel yung appointment. Kung okay sa inyo, i-click yung I agree, then proceed to payment. Pag over-the-counter, ibig sabihin ay sa mga bayad centers at partner payment services nila. May additional convenience fee na 50 pesos yun. So, ito lahat yung babayaran. Pag nag-proceed, bibigyan kayo ng reference number. Pero sabi ko nga, mas mahal pala dun sa TOPS or TOPS. Para mapalitan, ang pwedeng gawin ay hindi mo na ito babayaran within 24 hours. Parang hayaan lang mag-expire para makancel yung appointment. Then, mag-apply ulit after 24 hours. 24 hours later. So, inulit ko yung pag-fill up sa renewal, pero iba na yung site na napili ko. Hindi na temporary off-site passport services or TOPS. Kaya nung magbabayad na ako, ito na yung lumabas. Regular processing na yung napili ko at credit-debit card ang payment method kasi andito yung pagbabayad sa mga e-wallets like GCash or Maya. Kung gustong ipa-deliver, magbabayad ng additional 150 para sa courier. So, summary ng babayaran, wala na yung 250 na PRF fee. 950 na lang per applicant. So, times 2 sa akin kasi dalawa kami. Then, click Pay Now. Ayan, basahin yung reminders. At may convenience fee pa rin ito. Click I agree kung okay sa inyo. Then, proceed to payment. Pwedeng magbayad gamit ang credit or debit card, QRPH at mga e-wallets. So kung Maya, bibigyan kayo ng QR code. Scan nyo lang yun sa Maya app basta may balance kayo. Ito yung convenience fee na 50 pesos. So ako, 2,000 pesos lahat ng babayaran ko para sa aming dalawa na magre-renew ng passport. 1,000 pesos kung mag-isa ka lang. Kung gusto nyo naman GCash, i-direct kayo para mag-login sa GCash nyo. Actually, GCash ang pinili ko kasi doon ako may balance. Log in yung number nyo sa GCash. Next, iti-text sa inyo yung OTP. Then, i-enter nyo yung 4-digit MPIN nyo. Ayan, nakalagay para sa DFA Passport and Related Services. Makikita nyo din yung balance nyo sa GCash at yung amount na babayaran. Click Pay. Ayan, successfully paid. Click Proceed. Okay, payment successful. Nakalagay sa website Pay Maya pero nagbayad kayo gamit ang GCash. Kung may Maya at GCash kayo, magte-text sila parehas pero sa GCash lang nabawas. Okay, tapos makaka-receive na kayo ng email na successful yung passport appointment booking nyo. Andyan na yung appointment code kung saan magre-renew, yung date at oras. Then naka-attach na rin yung appointment form at may feedback form din. So, kailangan i-print ito. Make sure na basahin mabuti yung important reminders. So, sa kasama ko, sa email address niya in-email yung form niya. Okay, so ganun lang magpa-appointment para sa passport renewal. Salamat sa panonood. Like, share, and subscribe.